Inilipat ng pwesto ang ilang opisyal ng PhilHealth kasunod ng hacking at data leak sa ahensya. Nanindigan naman ang ilan sa kanila na hindi sila nagpabaya sa trabaho. Yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Dahil sa nangyaring cyber attack sa PhilHealth eClaims, members portal at website itong Setyembre, 7 miyembro ng Executive Committee ng PhilHealth ang ililipat ng pwesto. October 7 pa raw yan na pagdesisyonan ng PhilHealth Board ayon sa Health Secretary na nagsisilbing chairman nito. Kabilang sa inilipat sa pwesto ang Executive Vice President and Chief Operating Officer ng ahensya at ang Data Protection Officer nito. Itinanggi ng dalawa na nagpabaya sila sa trabaho kaya nangyari ang data leak. Even the other agencies have suffered with this cyber attack. Even with all the policies in place, we cannot really say that it's foolproof. We were able to address it promptly, and we were able to comply with the protocols, and we were able to turn on or bring our systems up again in a reasonable time. Sinagot din ng PhilHealth kung delikado bang magamit sa transaksyon sa kanila ang mga pangalan at mga personal identification number ng hanggang 20 milyong PhilHealth members na nakuha ng hackers. In terms of PhilHealth po, yung pwede lang nilang ma-avail is the benefits. If they get confined, yun lang po, yung mga services sa hospital. But there is verification naman po. So ngayon po kasi wala akong makita na na damage as kung gagamitin po siguro sa iba. Like halimbawa, yung iba nilang online accounts. Ayon sa PhilHealth, ipagbibigay alam sa mga miyembro sa pamamagitan ng text o email kung kasama sila sa mga na-leak ang datos. Pagpapalitin din daw ng PIN ang mga miyembro ng PhilHealth. Magandang gabi sa lahat. Ako pala si Diablo X Phantom. Isang hacker naman ang umako sa pang-hack sa PNP, Philippine Statistics Authority o PSA at DOST na para lamang daw ipakita ang halaga ng cybersecurity. Sa ngayon wala kaming paraan para ma-verifikayan pero kahit gobyerno ay iniimbestigahan yan. Humihingi po ako ng tawad para sa may-ari ng Gmail account na nahako at na-expose. Buburin ko po ang data na hawak ko. Ayon sa DICT, kilala nila kung sino ang hacker na nagpakilalang si Diablo X Phantom at iniimbestigahan na nila kung siya ba talaga ang nasa likod ng pang-hack ng ilang mga government websites. He's within our radar. Run after him, we can verify his claim. Then afterwards, the results of which would be subject to either prosecution or case build-up. Pero sabi sa amin na nagpakilalang hacker, kung totoong kilala na raw siya ng gobyerno, ay dapat nahuli na siya. Hinihintay naman ng Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC na nasa ilalim ng DICT ang mga impormasyong nakalap ng DICT bago ang investigasyon sa lahat ng hacking sa gobyerno. Diablox, kami naman po sa gobyerno nakikiusap. Kung sana yung mga kahinaan ng ating mga ahensya, idiretso na lang po sa aming ahensya. Siniseryoso po namin lahat. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.